Northeasterlies bahagyang nagbalik pero mararamdaman lamang yan sa may bandang Batanes, Tucok Island or extreme Northern Luzon. Pero nalalabi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng mas mataas na heat index at alinsangan. Ating mong bahagi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng equatorial trough, bunsod pa rin ng combination ng easterlies. Pero ilang bahagi ng Southern Luzon at Luzon, patuloy sa maaraw at katamtamang panahon. Alinsangan, patuloy na magpapainit pa rin. At highest heat index na itala ngayong buwan sa Caloocan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, March 6, 2025. Ang oras nating boss may maga, ng alas 10:15 na o 16 na ng umaga. Bagamat medyo bumabalik ang northeasterly wind flow sa may bandang extreme Northern Luzon ngayong araw, ay hindi naman ito mararamdaman sa buong bansa dahil dyan lamang sa bahagi lamang ng bandang Ilocos Norte sa Pagudpod and the rest ng Batanes, Tucok Island at Babuyan Island lamang ito mararamdaman. Pero sa nalalabi ng bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng grabing init at alinsangang panahon. So expected pa rin ang tuloy-tuloy na mainit na panahon ngayon, especially sa Central Luzon, Metro Manila at narating-karatig Southern Luzon at sa katimugang bahagi pa rin ng bansa. Mula sa ating lightning detection system, so far wala naman na-detect na aktibong lightning strikes at wala namang gaanong water vapor ang nadidetect sa ating Doppler radar imagery. Pero nakataas ang thunderstorm somewhat sa may South Luzon within 12 hours, especially dyan sa may bandang Bicol region. So medyo paghandaan po ang posibilidad pa rin mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, so medyo windy at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan at maaraw po dito sa amin. So ramdam na muli ang mahigit sa 30 degrees Celsius kagad na temperatura. Mas painit pa nga yung temperatura namin sa loob. Ayan o, 31.3 degrees kaagad. So ibig sabihin mataas ang humidex namin agad at 44 degrees Celsius. So wag masyadong magpa-dehydrate dahil mabilis na naman ang pagtaas ng alinsangan. Baliwala ang northeasterlies na yan na umiiral muli sa may bandang extreme Northern Luzon. Sa lowest temperature na itala na weather station kanya ng 6:15 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. Kahapon grabe ang init agad sa amin sa Caloocan na may 34.5 degrees Celsius, halos 35 degrees Celsius ang naitala namin sa Caloocan kahapon at 1:38 PM. Kaya nakapagtala kami ng kauna-unahang pinakamataas na heat index ngayong buwan ng Marso. Umabot sa 47.5 degrees Celsius ang grabing sobrang dangerous na heat index sa amin. So nahigitan pa yung nakaraan na 45.5. Kahapon 47.5 degrees Celsius ang grabing init na naitala. At dahil sa sitwasyon na yan ay grabe ang init na ngayon sa amin dito sa lugar namin sa West Grace Park. So sa mga kababayan natin sa Caloocan ay tayo po may pinakamataas na init pandama. Kaya wag masyadong magpapawis o wag masyadong magpa-dehydrate dahil grabe ang dehydration sa ganitong grabing init natin. Kung tatabi naman natin sa peak 6 past 24 hours, nangungunam ang Subic Bay na may 36.2 degrees Celsius ang may pinakamataas na temperatura kahapon. At sa Baguio ay mas tumaas pa ang kanilang lowest temperature na 18.6 degrees Celsius na temperatura. Sa Inula naman, ang Dipolog nakaranas ng 38 mm na total rainfall pa rin. So tuloy-tuloy pa rin makakaranas sila ng mga kalat-kalat ulan dyan, lalo na sa may bahagi pa rin ng Mindanao mga folks. Outside humidity, katamtaman 77% po at bumaba lang ito ng 1% since last hour. 1012 hectopascals pa rin ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. Medyo nasa low tide pa pero bahagyang tumatas na po yung sea level. Nasa 4 hours and 55 minutes pa o bandang alas 2:08 ng mamayang hapon pa ito magma-maximum high tide. Aabot ba ito na mahigit sa 1 meter? Well, kung titingnan natin ay hindi naman masyado.
mga 0.1. Pero mga bandang madaling araw pa. Teka, kung titingnan po natin dito is halos sa nitong mga bandang hapon, ayun, aabot ng 1 meters ang taas ng sea level mamayang 1:08 ng hapon. Ayan. So mukhang malalim-lalim po ang karagatan sa may bandang Manila Bay. So wag mo masyadong magpapalaot, lalo na sa mga maliligo. Malalim po ang karagatan yan. Pero ingat din dahil kasabay ng medyo mabugsong hangin at maalon. Kung sisilipin naman natin sa alon, yung wave height o significant wave height gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, yan po, medyo nagparamdam po yung northeasterly sa may bandang Taiwan. So medyo bumugso pong muli yung lakas ng alon dyan sa may bandang Batanes, Cook Island at ilang bahagi ng Ilocos Norte. At mukhang magtutuloy-tuloy yan at mukhang aabutin ang Batanes, Group of Islands mula sa 2.5 to 4 meters ang alon sa susunod na 24 oras. So totally bawal po o delikadong pumalaot dyan sa buong baybay ng Northern Luzon area. At kung pagbabasehan natin, mukhang hanggang March 7 ay tataas yung alon, lakas ng alon. Ayan, mga hanggang March 7 o bukas ay aabot sa ganyan kataas ang alon. So madadamay na rin ang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. So tataas po yung lakas ng alon dyan. Delikado po sa mga malilit na mangingisda natin, maging ng mga medium sea crabs. Kasabay na rin ang malakas na hangin dulot ng medyo nagpaparamdam muli na northeasterlies. Yun. So medyo nagbalik yung northeasterlies, pero hindi na masyado ramdam yung lamig niyan sa may bandang Central Luzon at Metro Manila dahil napakalakas na po talaga ng ating easterlies. So nag-update na rin po ating thunderstorm watch base sa data feed ni Pag-asa, kasama na rin ang Metro Manila daw. So most likely ang buong Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite at Bulacan within 12-hour forecast ay maaari tayong ulanin. So maganda rin para at least bumaba ng bahagya ang temperatura. Pero kung hindi, maaaring sa karatig Metro Manila lamang gaya ng Laguna, Cavite o bandang Rizal ang maaaring ulanin, hindi dito mismo sa Metro Manila. So at least medyo ready na lamang sa pananggalang sa tinding sikat ng araw at sa mga sakaling biglang ulanin sa hapon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:09 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:05 PM. So yung moonrise mamaya pang 10:56 AM ngayong umaga magmo-moonrise, so hindi pa masyado kita yan. So maya-mayang konti pa po ito magmo-moonrise. Eksakto 10:56 AM at inasang lulubog ito mamayang 12:26 na ng madaling araw kinabukasan. At paalalahanin lang natin sa mga Pilipino natin sa Amerika, by March 14 na po yung total lunar eclipse. At kung maalala natin, ang isang kumpanya na private company ata yun ay nagland ng isang observatory dyan, yung tinatawag nilang Blue Ghost o Firefly dyan sa moon para daw obserbahan kasama na ang magiging lunar eclipse. At bukod sa obserbahan yung iba't ibang surface dyan sa nilandingan ng Firefly sa moon. Isang araw lang yata iyon nag-success landfall sa moon. At para masilayan na rin ang magaganap na lunar eclipse sa Amerika, total lunar eclipse sa Amerika. So mga bandang alas 7 ng gabi yan sa kanila. Yan, sa oras natin sa Pilipinas yan, mga bandang hapon pa yan hapon yan sa atin sa Pilipinas. So magandang pagkakataon to sa mga Pilipino natin sa Amerika. Abang-abang po ninyo dahil madalang makakakita ng ganitong pagkakataon na red moon o yung blood moon na makikita ninyo yan dahil total lunar eclipse po magaganap sa March 14. Sa local weather update natin, parang yung Huwebes at Biyernes, sinasama magiging klaro ang ating himpapawirin, lalo na ngayong tanghalit, hapon, pero may chance daw ng pag-ulan, 100% chance, probably isolated ito at localized thunderstorms, so be ready na lamang sa mga biglaang ulan. Ganon din bukas ng Biyernes ay magiging cloudy ang ating maghapon, pero malababa ang chance ng ulan, 7 to 10% lamang ang chance of rain. At 33 to 31 degrees, at lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees
Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito yung kaulapan ng heavy rain potential. Mapapansin natin sa bahagi lamang ng Mindanao at bandang southern part ng Visayas ay magiging mas maulap at mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan. Dito kasi sa bandang Northern Luzon ay makikita natin medyo yung lamig ng northeasterlies medyo bababa ng bahagya rito sa may extreme Northern Luzon. Kaya medyo bumabalik ng bahagya yung lamig ng simoy ng hangin dulot ng northeasterlies. Pero hanggang dyan lamang yan at hindi masyado mararamdaman yan sa buong bahagi ng Luzon dahil talaga mainit na sa atin. At since hindi pa naman totally hot dry season tayo dahil under transitioning pa nga lang tayo, so maari pang nagbabalik-balik o medyo babalik-balik pa yung cycle na yan ng northeasterlies. Pero hanggang sa manipis na lamang yan at tuluyan din niyang mawawala paglapit niyan ng halos 20 nitong month of March. So take note yan mga folks. Tuloy-tuloy pa tayo makakaranas ng mga mainit na panahon. At makikita natin dito sa may bandang Mindanao, mataas ang water vapor dito, maabot ng hanggang 30 to 44 millimeters na water vapor sa may bandang Mindanao. So makikita natin dito ay halos buong bahagi na yan ng Eastern at Davao region ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, kabilang na ang bahagi na yan ng Surigao region, Caraga, Davao de Oro, at ilang bahagi dyan sa may bandang Sorsogen. At kung titingnan natin dito sa pinaka-heavy rain potential, ay heavy rain potential sa buong bahagi ng Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur. Yan. I-reduce natin para makita natin yung mga areas na apektado ng heavy rain potential, kasama na ang Tandag, Bayugan, Butuan, hanggang dyan sa ilang areas ng Agusan del Sur. Magiging maulap at maulan din ang silangang bahagi ng Bislig, Hinatuan, Boston, damay na ang Compostela Valley at ilang bahagi dyan sa may bandang Davao Oriental, gaya na lamang ng Mati at Governor Generoso. Bagamat maulap ang buong bahagi ng Davao region mula Davao del Norte hanggang Davao del Sur, ay makakaranas naman kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkidlat at pagkulog. Yan, makikita natin dito sa pinaka potentially na mga uulanin, kabilang na ang Panabo, yan. Maaring maulanin din ang City of Davao at ilang bahagi dyan sa may bandang Davao Occidental. Bagamat katamtaman at humid sa buong bahagi ng Sorsogen area, kitang-kita dito, pero partly tumusikaw din ang umiiral sa buong bahagi ng South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, pataas na ng Maguindanao, North Cotabato, hanggang Kidapawan. So, kasama na ang ilang areas ng Lanao del Sur at Lanao del Norte, pero asahan ng mga mahina at katamtaman na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa hapon, sa gabi o madaling araw. Ganon din ang mararanasan ng mga taga Zamboanga Peninsula, bagat katamtaman at partly tumusikaw ding umiiral, magiging mas maulan naman ang isla ng Basilan at Hulusulo at ilang bahagi dyan sa dulo ng Dipolog at Misamis Occidental. Magdala na naman ng pananggalang sa ulan dahil magiging isolated and scattered rain showers po ang iiral sa inyo. Mula naman sa may bandang katimugan ng Visayas, lalo na sa katimugang bahagi ng Negros Region, sa Negros Oriental, magiging maulan ang bahagi ng Siaton, Dumaguete, pataas na yan ang bandang Tanhay at Bais. Ang Siquijor, expected, uulanin din kayo dyan, at katimugang bahagi ng Cebu, mula dyan sa may bandang Oslob hanggang bandang Karkar. Maulan din ang parte ng Bohol, so magdala po ng payong at bukod sa nagiging maulap ang maghapon ninyo, makakaranas din kayo ng mga ilang manghihina at katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ilang moderate and clusterized heavy rain showers din ang mararamdaman ng mga taga Southern Leyte mula dyan sa bahagi ng Sugod, Maasin, pataas ng Baybay at Lapas. Magiging katamtaman naman ang rest ng Tacloban at Ormoc, pero expected pa rin aabutan kayo ng mga mahihina at katamtamang ulan anumang oras maghapon. And the rest naman ng Eastern Samar Region, magiging maulan ang bahagi na yan ng Borongan, pababa ng Salcedo at Gen Eastern Samar na may mga pagkulog at pagkidlat din, at expected din ang mga pag-ulan ang aasahan din sa ilang bahagi na yan ng northern part ng Samar o Northern Samar. Pero sa ngayon ay katamtaman at maaraw sa inyo dyan na may ilang partly to mostly cloudy. Ganon din sa ilang bahagi ng Panay Island o Panay. The rest naman ng Southern Luzon ay magiging katamtaman na araw at humid na panahon, pero makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan sa may bandang Bicol Region, kasama na ang Catanduanes, Camarines Sur, the rest ng Iliga at ilang bahagi ng Legazpi hanggang Sorsogon. Bagamat madalas
mahihinat katamtaman ang pag-ulan lamang nito. Pero mas mauuna ang magiging maaraw at maalinsangan, kabilang na ang buong bahagi na yan ng Mimaropa area at Quezon Province. Humid at maaraw din at maalinsangan ang iiral sa buong bahagi ng Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila, Bulacan hanggang Central Luzon area na yan. Ayun, klaro po ang himpapoid natin. So halos walang gaanong kaulapan dyan sa bahagi na yan ng Calabarzon, kasama na ang Metro Manila at kanluran ng Zambales. Despite na may umiiral muli na northeasterlies dito sa extreme Northern Luzon, patuloy pa rin na magiging klaro at medyo magiging klaro at mainit pa rin ang panahon ninyo sa buong extreme Northern Luzon area. Parte ito sa mostly cloudy lamang iiral silang bahagi ng Cagayan Valley mula Tuguegarao, Santiago, Ifugao, Isabela hanggang Quirino area. Siguro bahagya lamang nabababa ang temperatura sa inyo, especially dyan sa may bandang dulo ng Pagudpud, Ilocos Norte hanggang Lawag at ilang areas ng dulo ng Cagayan ng Claveria, dahil medyo magpaparamdam ng bahagya ang northeasterlies with surface wind flow dyan sa itaas. Ayan, yung boundary na yan. At nagkakaroon na nga ng sea line dito. Ayan, may boundary na ng sea line dito. So medyo magiging malamig ang area na yan. Diyan lamang ang mas magiging presko ang inyong pakiramdam, pero the rest ng buong bahagi ng Luzon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng maaraw at napakamaalinsangang temperatura. So the rest ng bansa, halos katamtaman ang lagay ng panahon, mga ilang fairly weather, lalo na sa bandang Luzon, at maulap naman at mga kalat-katapag ulan sa may bandang katimugan ng Visayas at Mindanao. So importante magdala po ng pananggalang anumang oras. Well, wala pa rin tayo inaasahan na mamomonitor na anumang sama ng panahon o tropical wave. Easterly trade wind lamang ang medyo iira sa atin at patuloy pa rin na magpapalakas ng alinsangan mula sa silangang bahagi ng bansa at magpapaulan at magiging hot dry naman sa bahagi ng Metro Manila pa rin at ilang bahagi ng kanluran ng bansa. So mula sa ating global spectral model, wala tayong masyadong magiging komento rito, maging sa ating mean sea level pressure na nanatiling katamtaman ang atmospheric pressure natin, 1,012 to 1,016 hectopascals. So medyo mataas ang high pressure area sa itaas. So kung may mabubuuman dyan, iiwasan naman ng bagyo o anumang low pressure area na bumalandra dito sa bahagi ng Luzon, dahil nga po medyo mataas pa ang ating atmospheric pressure dyan. So take note na lamang doon sa ating report na tropical cyclone forecast for the month of March, na at least merong maliit o mahigit sa 35% chance na posibleng may mabuo dito sa may bandang katimugang bahagi pa rin ng Guam area. So tingnan natin kung mangyayari yung forecast na yan. Pero sa ngayon, wala pa rin tayong namamataan, maging sa mga computer models, ay patuloy pa rin easterlies at magpapaulan sa iba't ibang panig ng bansa. Yan, mula sa GFS, SMWF, halos stationary o stable ang mga forecast. Yan, alinsangan lamang at mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa may bandang Mindanao, ang mararanasan pa rin. So wala tayong masyadong komento dyan. So kamusta na natin yung vegetation and drought sa bansa? Makikita natin sobrang taas pa rin yung ating drought index dyan sa bahagi pa rin ng kanluran ng Northern Luzon. Ayan, grabe, taas na ng pagkakadrought sa area. Nadadamay na rin ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Medyo nagiging moderate o halos naghahay na rin o 600 yung classification index. Ilang bahagi sa kanluran ng Mimaropa area, yan, mataas na rin, at Visayas, sa may kanluran ng Visayas, mataas na rin. So despite na drier tayo at fairly weather, grabe naman ang dry ng paligid, lalo na sa may bandang Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Pangasinan at Zambales o Central Luzon. So be ready po sa mga potential po na mga wildfires, lalo na dyan sa may bandang bandang Cordillera or bandang Cordillera Administrative Region yan, sa may bandang Ifugao just in case, o dyan sa may bandang itaas pa ng Benguet na maaari pa rin kayong magkaroon, o lalo na dyan sa may bandang Ilocos Norte napakataas na o halos 700 to 800 na po yung classification ng drought index dyan. So ang CBI index dyan maaring mas mataas na po. So sa mga local government units natin, pakibantay na lamang po ang area na to, dahil anytime posible pong magkaroon ng wildfire. So at least mapaghandaan po natin yan, maapula ang mga apoy kapag kumalat. Ang ating above average rainfall pa rin, nanatili pa rin nangunguna ang silangang bahagi ng bansa. Yan, sa may bandang Bicol Region, Eastern Visayas, at mas tumataas na ngayon sa may bandang southern part ng Mindanao. Yan.
Dito sa may bandang Eastern Samar, medyo lower na lamang siya. Medyo lower na lamang yung average rainfall, pero medyo nagmo-moderate lamang sa may bandang Katimugan ng Mindanao na. Dahil nga rin sa tuloy-tuloy pa rin na near equatorial trough dyan. So malinaw pa rin ang bandang silangan ng bansa, medyo wet pa rin at halos dry naman sa may bandang kanluran ng bansa. So malinaw naman po yan. Ang unang date niyan is since March 4, 2025 na po. So ready na lamang po mga folks at unti-unti na rin tumataas ang temperatura sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. So at least medyo ready po tayo just in case, lalo na sa posibleng wildfires. Samantala sa ulat lindol, so far wala naman tayong nadedetect, maliban na lamang kahapon may mga ilang mahihinang pagyanig tayong nadedetect. At so far ngayong umaga ay wala naman tayong nadedetect na at least malakas-lakas na pagyanig. Yan o. So normal naman po, pero mula sa pinaka short period seismograms mula sa data feed ni PBOX, wala rin tayong nadedetect na anumang magnitude 4.0 pataas so far mula kaninang madaling araw. So wala tayong masyadong magiging komento sa monitoring ng paglindol so far. At sa International Seismic Network, dyan lamang sa may bandang Chagos na may magnitude 5.0 ang naitala. Yan. Pero sa ilang bahagi ng bansa, halos o malapit sa bansa ay halos wala namang gaanong malakas na pagyanig ang naitala, maging sa International Seismic Network natin. So far wala, at since hindi pa rin na-filter out ni PBOX yung month of March at February, so naka-mix up pa rin yan. So ang gagawin natin, isusubtract natin kung ilan ang total earthquakes natin for the month of March gamit ang simplified na computation. Halimbawa, February, anong total na ng earthquakes ng February? 838 minus ng 1,007. So 838. So 88 minus 1,007 ay lumalabas. Nasa total of 169 earthquakes na po tayo ngayong araw ng March 6. So medyo kukunti pa lamang yan. At so far wala namang nadagdagan sa magnitude 5.0 natin. Hindi natin ma-determine masyado pa yung magnitude 4.0, pero inaasahan natin kukunti pa lamang yan. Dahil magkahalo pa kasi yung month of March at yung February. Hintayin na lang natin na medyo maayos, ma-refresh ni PBOX yung kanilang system para hindi maghalo yung month of February sa March. Nakahalo pa rin kaya automatic nakahalo rin dito sa aking monitoring system. So, pero at least nasa 169 total earthquakes pa lamang tayo. So konti pa lang naman yan mga folks. So wala tayong magiging problema sa ngayon. At narito naman nating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, March 6, 2025. hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, March 6, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel
at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye nyo gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong maga. Well, stationary, magiging maalinsangan pa rin ang ating pakiramdam at mataas na heat index ha. So wag masyadong magbibilad at laging uminom ng maraming tubig. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin para real-time at dynamic events mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.